ng kaguluhan ay dinadaan nila sa mga ayos sa usapan o legal process. Public-private partnership. Ito ay kasunduan ng gobyerno at ng private sector para makagawa ng isang proyekto tulad ng paggawa ng kalsada, tulay, hospital at school, kung saan nagtutulungan sila sa pagpaplano, pagpopondo para sa pagpapatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura at serbisyong pampubliko. That's all. Thank you. Ang aking report po ay sa human trafficking, drug trafficking, and money laundering trafficking. Ang human trafficking ay akto ng illegal na pangangalap o pagdadala o paglilipat o pagtulong sa isang tao sa pamamagitan ng pamimilit o panlilinlang o pang-aabuso para sa layunin ng pagsasamantala tulad ng sexual, pag-aalipin o sapilitang paggawa at illegal na pagtransplant ng internal organ. So, alam niyo po ba yung nangyari dun sa dun sa Pampanga na pinipilit yung mga tauhan na magtrabaho or yung pag magtrabaho o pag hindi sumunod ay binubugbog. And then meron pa yung sa illegal recruiter naman yung pinangangakuan sila ng trabaho pero pagdating doon sa bansa nyon ang nagiging trabaho pala nila doon ay yung pag-extortion. So yun yung may, nagiging sense din ng pagiging human trafficking. Ito naman sa drug trafficking, yung pagtatanim, pagpapagawa ng mga pinagbabawal na gamot o yung droga o narcotin. At sa ngayon, 'di ba, ngayon na talamak na ngayon ang droga. So ito ay particular na sa Afghanistan at Myanmar. At at kinikilalang nangunguna at pangangalawang bansa na pinagmumulan ng illegal na droga at nicotine sa buong Asia. So ito yung nagiging sense din na yung drug trafficking, no. So nagiging sense din to halimbawa pinapapunta ng ibang bansa, yun nilalagyan ng droga sa katawan or sa ibang parte ng katawan para ma tawag dito, ma-export nila yung droga sa halimbawa dito sa Pilipinas, dito i-export yung droga. So gumagawa sila ng paraan para lang ilabas yung droga na yun sa katawan. So nagiging sense din yun ng human trafficking. Yung sa money laundering naman, ito yung ginagawa do sa alimbawa yung pera is galing sa illegal, ang ginagawa ng mga ginagawa ay lilipat-lipat sa ibang bangko o yung nilalagay sa iba't ibang pangalan para maging legal yung pera. So ganun ang money laundering. Ito naman sa field stage naman, ito yung mga bansa na walang kakayahan na bigyan ng edukasyon o seguridad o hustisya. So ito yung bansa na hindi kayang bigyan ng seguridad ang mga mamayan at saka o hindi gusto na magbigay ng mga pangunahing serbisyo sa mga mamayan. And then dito sa failed state na ito ay nagukuhan din dito yung hindi epektibong pamamahala sa pangasiwa katulad ng giyera sa India na maraming nagugutom dun sa bansa na yon kasi walang pagkakaisa o hindi tinutulungan ng organization o yung government na masolusyonan yung problema dun sa India. So
nakikita niyo naman sa India, napakadami ng mga bata or na nagugutom. So yun yung field states na sa tingin ko is hindi na bibigyan ng maayos na dito, maayos na pamamahala dun sa bansa na yun. Kasi maraming tao. So good day, I am Joker Spas and I am here to discuss about the theories and understanding the global security. Theories serve as a lenses to navigate the field of study. In the topic of global security, theories are used to provide clear explanations on why certain security issues take place. This part of the chapter will examine two theories in explaining global security. Case scenarios are presented in order to illustrate their applicability. So dito sa theories in understanding global security ay matutunan natin ang mga teoryang ginamit upang mas maunawaan ang mga issue at seguridad sa buong mundo o global security. Ang mga teorya din ito ay nagbibigay ng mga pananaw para masuri kung paano ang mga bansa, grupo at iba pang aktor ay nakikibahagi sa pagpapaging seguridad sa internasyonal na kalakaran. Ang mga teorya din ito ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw para masuri ang mga issue ng global security at tumutulong sa pagpaplano at pagbuo ng mga polisiya upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang panganib sa pandaigdigang kaligtasan. The theory of realism is one of the oldest and most used theory in the field of politics and international relations. Realism seeks to explain the action of the state in terms of its rationality in preserving and maintaining its existence. Sinasabing ang teoryang realism ay isa sa mataas at pinakamatagal na teorya na ginagamit sa larangan ng politika at international relation. Sa teoryang realism, ang mga bansa o estado ay nagsusulong ng mga aksyon upang protektahan ang kanilang kapangyarihan at seguridad upang hindi sila makontrol o masakop ng ibang bansa o estado. Kadalasan nakatuon sila sa pagpapalakas ng kanilang posisyon sa global arena. Pinapalakas nila ang alyansa at militarisasyon. Ang isang halimbawa nito ay sa China, sa kanilang pangunahing hakbang ay pagpalakas ng militar at pagpapalawig ng impluensya sa Asia-Pacific region kasama ang South China Sea ay nagpapakita ng isang realistang paraan ng seguridad. It assumes that all actors of states are the main actors of the international system, and that all actions of state are direct toward achieving its survival. So ang state is the main actor in the international system. Ito ay nakatuon sa pagpapalakas at pagpapanatili ng kanilang seguridad. Ang estado ay kumikilos batay sa kanilang sariling interes at layunin. Ang mga aksyon na ito ay madalas na makasarili at nakasentro sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang mga estado o bansa ay nagsulong ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang seguridad at maiwasan ang banta mula sa ibang estado o bansa. Halimbawa, ang isang bansa o estado ay nakaramdam ng banta mula sa katabing bansa. Ito ay maaaring maglunsad ng mga hakbang upang magpalakas ng militar at maglunsad ng alyansa at magpatupad ng mga estratehiya upang mapanatili ang kapangyarihan at seguridad nito. Refers to the theoretical approach that emphasizes the role of power, state, interest, and military capabilities in shaping the international relations and security policies. Realism assumes that states are primarily motivated by self-interest and security concerns rather than ideals, norms, or institution. So binibigyan diin ng kahalagahan ng kapangyarihan, interes ng estado, at kakayahang militar sa pagwalakas ng seguridad at pagbuo ng mga polisiya ng mga bansa. Ang halimbawa nito ay ang bansang Estados Unidos at ang Soviet Union. Sila ay lumikha ng malaking military alliance tulad ng NATO at Warsaw Pact upang mapanatili ang kanilang interes at military security. Ang interes ng Estados Unidos ay bilang isang demokratikong bansa ay nagsikap na hadlangan ang pagkalat ng komunismo at nuclear proliferation na banta sa kanilang seguridad at sistema. Ang bansa ay hindi kumikilos batay sa moral na prinsipyo tulad ng pagpalaganap ng demokrasya o kapayapaan. Sa halip ay ang kanilang aksyon ay nakatuon sa pagtatanggol ng kanilang sariling kaligtasan, kapangyarihan at pagpapalakas ng posisyon sa global security. So ang mga bansa na halimbawa na realism theory is